Kamusta at welcome sa Tinagalog ko to Anime Recaps. Paano kung ang tanging paraan para matalo ang mga halimaw ay ang maging halimaw mismo? Sa mundong ito, hindi tao ang nasa tuktok ng food chain dahil tao ang mga pagkain. Welcome sa taong 2071. Ang sibilisasyon ay wasak na dahil sa mga aragami, mga nilalang na hindi tinatabla ng baril, tangke, o missile. Ang huling pag-asa ng humanity ay ang organisasyong Fenrir at ang kanilang mga God-Eaters, mga mandirigmang gumagamit ng God Arcs para lumaban. Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na para sa mas marami pang anime recaps. Handa ka na ba? Kung oo ay simulan na natin. Nagsimula ang kwento kay Lenka Utsugi na nakatanaw sa tila wasak na Far East Branch. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Lenka na nasa isang wasak na lungsod kung saan pag-alagala ang mga aragami. Dumating siya sa tarangkahan ng Fenrir Far East Branch at sumailalim sa God Arc Compatibility Test, kung saan napatunayang isa siyang compatible na new type God Eater. Sa eksenang ito, ipinakita ang isang flashback sa panahon ni Johannes von Schicksal bilang siyentipiko ng Fenrir kasama sina Paler Sakaki at Aisha Ghosh, habang nag-e-experiment sila sa pagtuklas at pagbuo ng Oracle Cells. Kalaunan, ang defense unit sa pamumuno ni Tatsumi Omori ay ipinadala upang harangin ang isang pag-atake ng mga aragami. Sinubukan ni Lenka na lumabas para lumaban, ngunit pinigilan siya ni Tsubaki Amamiya, na nag-utos na manatili siya sa standby at magsanay kasama si Kota Fujiki. Sinubukan ng dalawa ang kanilang unang training mission, ngunit sila ay nabigo. Matapos nito, nasaksihan ni Lenka ang isang God Eater na bumalik na puno ng sugat mula sa isang misyon. Dahil dito, lalong tumibay ang loob ni Lenka at nakiusap kay Tsubaki na sumailalim sa dagdag na pagsasanay, habang ipinapaliwanag ang kanyang determinasyon kay Kota na kararating lang din. Sa mga sumunod na training mission, paulit-ulit na nabigo si Lenka laban sa mga Kongo, gayunpaman, nagpakita siya ng kahangahangang liksi at likas na kakayahan sa pakikipaglaban. Pagkatapos, dinala ni Kota si Lenka sa God Arc Storage Room, kung saan nakita ni Lenka ang dalawang sugatang God Eaters na kinukuha ang kanilang mga God Arc upang lumabas muli sa isang misyon. Pinapasok siya sa isang silid kung saan makikita si Lika Kusunoki na tinatapos ang God Arc ni Lenka. Pagbalik, napansin ni Lenka ang isang balita na ang first unit, sa pamumuno ni Lindo Amamiya, ay matagumpay na nakuha ang core ng isang Vajra. Sa labas, maraming aragami ang makikitang tumatakbo palayo sa isa pang Vajra na nakatayo sa tuktok ng isang sirang gusali. Maya-maya pa, sabay na inatake ng mga aragami ang pader ng Far East Branch sa dalawang magkabilang dulo, at winasak nila ang mga residential district. Nagpumilit si Lenka na lumabas para lumaban ngunit muli siyang pinigilan ni Tsubaki. Gayunpaman, sumuwi siya sa utos at tumakbo dala ang kanyang God Arc upang labanan ang mga aragami, binasag niya ang pader upang makalabas at tumalon sa mataas na defensive wall kahit napilit siyang pinipigilan ni Tsubaki. Dito, ipinakita ang isa pang flashback ni na Johannes, Sakaki, at Aisha noong sila ay mga siyentipiko pa ng Fenrir, kasama ang mga ulat tungkol sa pagsasaliksik sa Oracle Cells. Sa isa sa mga lugar na nilusob ng aragami, makikita ang mga sibilyan na inaatake at kinakain habang ang mga ordinaryong sundalo ay sinusubukang lumaban. Pagdating sa eksena, tinulungan ni Lenka si Eric der Vogelweed ngunit mabilis siyang nadaig at tumalsik ang kanyang God Arc dahil sa isang Kongo. Kahit na corner na, tumangging sumuko si Lenka at dumampot ng kapirasong kahoy na ipinalo niya sa isang ogre tail, ngunit kinain lang ito ng halimaw at pinalipad si Lenka. Sinubukan niyang tumakbo upang kunin ang kanyang God Arc, ngunit hinabol siya ng isang zygote. Gayunpaman, nailigtas siya sa pagdating ni Nasome Schicksal, Sakuya Tachibana, at Lindo Amamiya, na bumaba mula sa isang helicopter. Madali nilang napatay ang mga aragami sa paligid, ngunit napansin ni Lenka ang isang sibilyan sa di kalayuan na nanganganib sa isang natitirang Kongo. Kinuha niya ang kanyang God Arc at sumugod patungo sa aragami. Nakiusap siya sa kanyang God Arc na abutin ang kalaban na nagtulak sa sandata na tumugon sa kanyang kagustuhan at mag-transform sa anyong baril. Pinasabog nito ang Kongo sa isang tira lamang na ikinamangha ng mga miyembro ng first unit. Sa sumunod na eksena, makikita si Alisa Amiela na sumasakay sa isang helicopter sa gitna ng bagyo ng yelo. Nagulat ang mga miyembro ng first unit, partikular na si Sakuya, sa pagbabago ng anyo ng God Arc ni Lenka mula sa pagiging espada patungong baril.
Natulala si Lenka, ngunit hindi nagtagal ay hindi niya nagawang magpaputok at inatake siya ng isang ogre tail habang sinisigawan siya ni Lindo na ibalik ang kanyang god arc sa anyong espada. Nang pinalipad ni Sakuya ang ogre tail sa isang tira lang, ang isang ogre tail sa kanilang likod ay nadurog sa pagtapak ng isang dumating na Vajra. Habang naghahanda sina Lindo, Soma, at Sakuya sa laban, nakamasid lamang si Lenka. Inutusan ni Lindo si Sakuya na ubusin ang mga Aragami sa paligid, habang si Soma naman ay inutusan niya na pigilan ng Vajra para mapatay niya ito. Sinabi ni Lenka na gusto niyang tumulong, ngunit binaliwala siya ni Lindo at sinabihan lang na magtago kasama ni Eric. Gayunpaman, nagpumilit si Lenka na tumulong, kaya matapos nilang dalhin ni Sakuya si Eric sa ligtas na lugar, ipinaliwanag ni Sakuya kay Lenka kung paano gamitin ang gun-type na God Arc. Sumugod ang dalawa at pinaputukan ng maraming Aragami, kung saan napatumba ni Lenka ang isang combo sa isang tira lang. Gayunpaman, habang papalapit ang Vajra kina Lindo at Soma, naghagis si Sakuya ng stun grenade upang bulagin ito. Napansin ni Lenka na tila nahihirapan si Soma, kaya sumugod siya at pinaputukan ng malapitan ang mukha ng Vajra. Kaso mas lalo lang nagalit ang Vajra at nagpakawala ng pangmalawakang atake ng kidlat na nagpatalsik kay Lenka. Sinubukan ni Lindo na tulungan si Lenka, subalit, nakaamba na sa ibabaw nila ang Vajra at handa nang umatake. Lumipat ang eksena kay Lenka na isinusugod sa pagamutan sakay ng gurney. Nawalan siya ng malay, ngunit nagising siya bigla dahil sa vision ng isang mukha na tila Aragami. Pagkatapos ay ikinulong ni Tsubaki si Lenka sa isang selda habang hinihintay ang court-martial dahil sa pagsuway sa utos na huwag sumugod. Tinanong ni Lenka kung ano ang nangyari matapos siyang mawala ng malay sa laban kontra sa Vajra, ngunit sumagot lamang si Tsubaki na hindi sana niya ito pinayagang umalis. Sa kanyang paglabas, nakasalubong ni Tsubaki si Lindo, na nagkomento sa pagiging new type ni Lenka habang inihagis ni Tsubaki sa kanya ang kompas na nakuha sa bulsa ng uniforme ni Lenka. Sa sumunod na eksena, makikita si Johannes von Schicksal na nakikipag-usap sa video conference sa mga nakakataas sa Fenrir, na nagbaba ng hatol na dapat isuko ni Lenka ang kanyang God Arc bilang parusa. Iminungkahi ni Johannes na mas makabubuti kung hahayaan nilang manatili kay Lenka ang God Arc dahil bihira ang mga new type user, gayunpaman, sumagot ang mga nakakataas na may paparating na bagong new type, si Alisa, mula sa Russia branch. Reporting that one via air from the Russian branch. Kalaunan, dinalaw ni Lindo si Lenka sa selda. Pinagalitan niya si Lenka sa ginawa nito, ngunit pinuri rin niya ito sa kanyang katapangan, at ibinalita na napatay na ang Vajra. Gayunpaman, sinabi rin niya na namatay si Eric sa labanang yun. Samantala, sa eroplano, iniabot ni Daigo Oguruma kay Alisa ang kanyang gamot. Tinanong niya kung kinakabahan ba ang dalaga, na sinagot naman ito ng hindi, dahil kasama niya si Oguruma. Ipinaliwanag ni Oguruma na may isa pang new type sa kanilang pupuntahan, ang Far East Branch, at nagtanong kung kasing galing din kaya ito ni Alisa, na sinagot naman ni Alisa na walang God Eater na kasing galing niya. Bumalik ang eksena sa laban kontra Vajra. Iginiit ni Soma na iwanan na ni Lindo si Lenka dahil baka mapatay pa siya ng Vajra, ngunit sumagot si Lindo na hinding-hindi yun mangyayari. Habang tumatakbo si Lindo papunta kay Sakuya bitbit si Lenka, ginamit ni Sakuya ang kanyang huling bala at sinabing naubos na rin ang kanyang stun grenades. Habang nagpapakawala ng kidlat ang Vajra, dumating ang second at third units at inutusan sila ni Tatsumi na kumilos. Pinaulanan nila ng bala ang Vajra para pigilan ito habang pinagalitan ni Lindo si Tatsumi sa pagiging huli ng defense unit. Pagkatapos ibigay ang walang malay na si Lenka kay Tatsumi, bumalik si Lindo para patayin ang Vajra. Lumipat ang eksena sa resulta ng laban, kung saan nakatayo si Lindo sa ibabaw ng Vajra habang nagpapasalamat ang isang sibilyan sa tulong ni Lenka. Biglang sinunggaban ng isang ogre tail ang walang malay na si Lenka pero itinulak ito ni Eric. Si Eric ang nakagat ng ogre tail at namatay ito nang nakangiti habang sumisikat ang araw. Sa kanyang selda, hindi makapaniwala si Lenka sa pagliligtas sa kanya ni Eric. Inihagis ni Lindo sa kanya ang kompas na galing kay Tsubaki at tinanong kung tumpak ba ito. Samantala, sa opisina ng direktor, pinag-uusapan ni na Johannes at Tsubaki ang Aegis plan at ang pagdating ng ikalawang new type na si Alisa. Ipinaliwanag pa ni Johannes ang plano at sinabing sakit ng ulo kung mawawala ng isang new type. Pinakitang nakapormal na kasuotan sina Lindo at Tsubaki habang papunta sa libing ni Eric. Pinakita naman si Lenka na nakaupo sa selda, nakatitig sa kanyang kompas.
Kalaunan, nag-alay ng tagay ang defense unit kasama sina Lindo, Hibari, at Lika para sa alaala ni Eric habang pinag-uusapan ang huling sandali nito. Nabanggit ni Hibari ang pagsubok ni Lenka na lumaban sa Aragami kahit walang God Arc para iligtas si Eric. Sinabi ni Lindo na may isang tao ring ganun noon, ngunit nang tanungin ni Hibari, sinabi niyang hindi na niya matandaan. Pumunta siya sa selda ni Lenka at tinanong tungkol sa insidente, sumagot si Lenka sa pamamagitan ng tanong kung tatakbo lang ba si Lindo kung nasa sitwasyon siya ni Lenka. Sa huli, nakiusap si Lenka kay Lindo na turuan siyang lumaban. Lumipat ang eksena sa eroplanong nagdadala kay Alisa, na inatake ng grupo ng mga lumilipad na Aragami. Sinira ng mga ito ang ilang eroplano, habang inutusan namang kumilos ang first unit. Sinabi ni Tsubaki na sina Lindo at Sakuya lang ang aalis, pero iminungkahi ni Lindo si Lenka bilang kapalit. Dinalaw ni Tsubaki si Lenka sa selda at binigyan ng pagpipilian, maghintay sa hatol ng mga nakatataas, o lumabas at patunayan ang sarili sa laban. Tinanggap ni Lenka ang alok at sumama kina Lindo at Sakuya. Ipinahayag ni Tsubaki ang kanyang hindi pagsang-ayon sa plano ni Lindo at inutusan si Lenka na huwag sayangin ang pagkamatay ni Eric. Pagkalabas ni Lenka sa selda, nakasalubong niya si Lindo, na binitawan ng kanyang tanyag na litanya, may 3 akong utos. Kapag nanganganib ang buhay mo, tumakbo ka. Itago mo ang sarili mo. Tapos hintayin mo ang pagkakataon, at umatake. Pinuna ni Lenka na 4 na utos yon, pero sinabi lang ni Lindo na huwag siyang magkukupal sa laban. Pagkatapos, pinakita si Johannes sa kanyang opisina, at lumipat ang eksena sa isa pang flashback kasama sina Aisha at Sakaki bilang mga siyentipiko ng Fenrir na nagsasaliksik sa Oracle Cells. Pinag-usapan nila ang hindi natural na bilis ng ebolusyon ng mga selula. Samantala, binuksan ni Alisa ang hatch ng kanyang eroplano habang naghahandang makipaglaban sa mga lumilipad na Aragami. Pinakita ang isang Ouroboros na umahon mula sa kailaliman ng karagatan. Sa himpapawid, sakay ng isang helicopter sina Lindo, Sakuya, at Lenka patungo sa kanilang destinasyon, ang eroplanong nagdadala kay Alisa na kasalukuyang inaatake ng mga di kilalang lumilipad na Aragami. Binanggit ni Lindo kay Lenka na ang bagong God Eater ay isang new type na katulad niya. Nang matanaw na ang eroplano, makikita ang libu-libong bagong mga Aragami na dumudumog dito. Sa ibaba, nakikipaglaban si Alisa sa mga Aragami na pumapalibot sa kanya. Kinausap ni Lindo si Alisa sa radyo at inutusang tumakas, ngunit tumanggi si Alisa at sinabing lalaban siya. Gayunpaman, naghanda pa rin si Lenka sa labanan habang nagbibigay sila ni Sakuya ng cover fire mula sa helicopter. Maraming Aragami ang lumipad sa ilalim ng eroplano kaya ikinabit ni Alisa ang kanyang sarili sa katawan ng eroplano para mapatay ang mga ito. Ipinamalas niya ang kakayahang mangkain ng kanyang God Arc nang kainin nito ang isa sa mga kalaban, dahilan upang makakuha siya ng Aragami bullet pamalit sa kanyang naubos na bala. Ilang sandali pa, ang isa sa mga lumilipad na Aragami ay biglang tinubuan ng itaas na bahagi ng katawan at umungol, na naging dahilan ng pagdagsa ng mas marami pang Aragami. Lumipat ang eksena sa isang flashback ni na Johannes, Sakaki, at Aisha habang ipinapakita nila ang resonance phenomenon kung saan ang magkakahiwalay na Oracle Cells ay kayang tawagin ng isa't isa. Samantala, habang papalapit ang bagong kumpol ng mga Aragami, inutusan ni Lindo ang piloto ng helicopter na lumapit sa eroplano upang makababa sila ni Lenka at matulungan si Alisa ng direkta. Ipinakita ni Alisa ang kanyang husay sa pakikipaglaban sa ere habang umiikot gamit ang kanyang tali at pinapuputukan ang mga lumilipad na Aragami. Sa sandaling ito, bumaba sina Lenka at Lindo sa eroplano, at inutusan ni Lindo si Lenka na sundan si Alisa na pumasok sa loob. Gayunpaman, pumalag si Alisa at inilagay si Lenka sa isang submission hold, ngunit nakawala si Lenka at naglaban sila ng mano-mano. Pinabagsak ni Alisa si Lenka bago ipahayag na hindi siya aalis ng eroplano o sasama kina Lenka at Lindo. Sa loob ng eroplano, nasaksihan ni Lenka ang dahilan, maraming miyembro ng Fenrir ang sugatan, kabilang si Daigo Oguruma, at tinutulungan sila ni Alisa. Ipinaliwanag ni Lenka ang sitwasyon kay Lindo, na nagsabing makaliligtas lamang sila kung si Alisa lang ang kanilang sasagipin. Gayunpaman, tinanggihan ni Lenka ang planong ito at sinabing ililigtas niya ang transport plane at dadalhin ito sa Far East Branch. Pumayag si Alisa sa pakikipagtulungan, at silang tatlo, sina Lindo, Lenka, at Alisa, ay nagplano kung paano tatalunin ang mga Aragami.
Nagpaputok ng flare si Sakuya na nagpahiwa-hiwalay sa mga Aragami gamit ang isang malakas na pagsabog, habang nagsimula ng lumaban sina Lenka at Lindo. Mabilis na naubusan ng bala si Lenka, ngunit inilipat niya ang kanyang God Arc sa blade form at kinain ng isang lumilipad na Aragami na nasa proseso ng pag-evolve mula sa malayong distansya, na nagpuno muli ng kanyang bala. Ipinamalas ni Lenka ang kahangahangang husay sa pagpapalit anyo ng kanyang God Arc habang isa-isa niyang pinupuksa ang mga Aragami. Destroy all remaining Aragami! Kitang-kita ang teamwork nila ni Alisa habang perpekto nilang binabantayan ang likuran ng isa't isa at inuubos ang mga kalaban. Nang mapuksa ang huling Aragami, nakahinga sila ng maluwag sa pagtatapos ng operasyon. Samantala, inanunsyo ni Tsubaki ang tagumpay ng misyon kay Johannes sa Far East Branch. Sa loob ng eroplano, kinwestiyon ni Alisa si Lindo tungkol sa mga pamamaraan ng Far East Branch dahil hindi siya natutuwa sa tila pagbabalewala ng sangay sa sinumang hindi agad mapapakinabangan. Subalit bigla na lamang inanunsyo ni Sakuya ang paglapit ng isang bago at dambuhalang Oracle Reaction. Tumalon si Sakuya mula sa helicopter habang nakatali sa kanya ang piloto, kasabay ng anunsyo na gagawing pain o decoy ang helicopter. Mabilis na nakilala ang pinagmula ng reaksyon ng bumaba mula sa himpapawid ang Ouroboros na nakita kanina, nakasinlaki ng bundok, dahilan upang matigilan sina Lenka at Alisa. Sinabi ni Lindo na isa itong Aragami na dapat nilang iwasan, ngunit nanatiling tahimik si Lenka. Samantala, ipinakita sa isa pang flashback sa laboratorio ang kakayahan ng Oracle Cells na magparami at maghati ng mabilisan. Isang sapilitang reaksyon ang naging sanhi ng pagkakabuo ng tila unang Aragami na umatake sa tatlong siyentipiko ilang sandali bago nila naisara ang harang. Sa eroplano, sumulyap si Alisa kay Lenka habang patuloy ang paglipad nila patungo sa Far East Branch. Inalala ni Johannes ang panahon na kasama niya sina Sakaki at Aisha na nagsasaliksik tungkol sa mga Oracle Cell. Pinag-uusapan nila ang posibilidad na ipatigil ng Fenrir HQ ang kanilang proyekto dahil sa mga bagong kaganapan. Sa kasalukuyan, pumasok si Tsubaki sa opisina ni Johannes at formal na ipinakilala sina Lenka at Alisa sa direktor. Ipinaliwanag niya sa dalawa ang tungkol sa Aegis Project at inanunsyong dahil sa ginawa ni Lenka na pagprotekta sa transport ni Alisa, sinuspinde ang lahat ng kaso laban sa kanya dahil sa pagsuway. Sa labas ng opisina, habang nasa elevator, inanunsyo ni Tsubaki na sina Lenka at Alisa ay formal na itatalaga sa first unit kasama si Kota Fujiki. Sa likuran nila, formal na nagpakilala si Lindo at ang iba pang miyembro ng unit sa mga bagong recruit. Inaya ni Kota ang dalawa na pumunta sa bayan para magdiwang, ngunit tumanggi si Alisa, ganoon din si Lenka na nagsabing mas gusto niyang magsanay. Gayunpaman, nakumbinsi pa rin siya ni Kota na sumama. Samantala, inalala ni Alisa ang naging usapan nila ni Daigo Oguruma tungkol kay Lenka. Habang nasa labas ang dalawa, namataan nila ang pamamahagi ng Fenrir ng pagkain at mga pangunahing pangangailangan sa mga nakatira sa Outer Ghetto, isang konseptong bago kay Lenka na nagmula sa labas ng mga pader. Dumaan si Kota para bisitahin ang kanyang ina, ipinakilala si Lenka, at ibinalita ang kanyang bagong assignment. Negatibo ang naging reaksyon ng kanyang ina dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan. Umalis si Kota habang nagmamakaawa ang kanyang ina na bumalik siya ng ligtas. Sa labas, pinagmasdan ni Kota at Lenka ang lugar kung saan naganap ang unang pakikipaglaban ni Lenka bilang God Eater, naalala ni Lenka ang patayan at kamatayang nasaksihan niya. Binanggit ni Kota ang Aegis Project at ang kanyang taimtim na hangarin na matapos ito upang makapamuhay na ang lahat ng payapa. Dinala ni Kota si Lenka sa itaas ng mga pader ng Fenrir, kung saan itinuro niya ang Aegis Island sa abot tanaw. Nang sabihin ni Kota na kayang protektahan ng shelter na isla ang bawat tao sa mundo kapag ito'y natapos, nakaramdam ng tunay na pag-asa si Lenka sa unang pagkakataon. Kinalaunan, sumama sina Kota at Lenka sa iba pang miyembro ng first unit sa isang misyon upang patayin ang 6 na Goboro-Goboro. Kapartner ni Alisa si Lindo, si Lenka kay Sakuya, at si Kota kay Soma. Ipinaliwanag ni na Sakuya at Lindo ang kalikasan ng pangangain gamit ang God Arc. Nang makarating na sila sa lugar ng labanan, mabilis na kinain at kinuha ni Lenka ang core ng isang Goboro-Goboro at lumipat na sila ni Sakuya sa susunod na target. Samantala, kalaban ni na Alisa at Lindo ang isa pa, ngunit tinalo ito ni Alisa ng mag-isa na ikinalungkot ni Lindo dahil wala man lang siyang nagawa bilang bahagi ng team.
Sa team ni Soma, inatake si Kota ng Goboro-Goboro mula sa likod pero nagawa itong mailigtas ni Soma. Dahil sa nangyari ay kinwestiyon ni Soma ang kwalifikasyon ni Kota bilang God Eater. Hinabol ni Lenka at Sakuya ang isa pang Goboro-Goboro at nakita nila si Alisa na kinakain na ang isa pa sa di kalayuan. Binaril ni Sakuya ang naunang kalaban at inutusan si Alisa na tapusin ito, ngunit binaliwala ni Alisa ang utos kaya nakabangon muli ang kalaban at sumugod. Nahirapan si Lenka na kalabanin ng Goboro-Goboro ng mag-isa kaya nakialam na si Soma at tinalo ito. Pagkatapos ng misyon, pinagalitan ni Sakuya si Alisa habang pinag-uusapan ng iba ang bilang ng kanilang napatay bago umuwi. Subalit, isang grupo ng mga sibilyan ang humarang sa kanilang daanan at humingi ng tulong. Ipinaliwanag nila na karamihan sa kanilang mga kasama ay nasawi sa atake ng Aragami, at papunta sila sa Far East Branch para sa seguridad. Ipinaliwanag ni Lenka na siya at ang kanyang mga kasama ay mga God Eater, na ikinamangha ng isang batang babae na kasama ng grupo. Pagdating sa Far East Branch, itinuro ni Sakuya ang mga sibilyan sa tamang gate habang ang first unit naman ay bumalik na sa base. Gayunpaman, nasaksihan ni Lenka na tinanggihan ng buong grupo dahil walang sinuman sa kanila ang tugma o compatible sa God Arc. Sinubukan ni Lenka na makialam ngunit pinigilan siya ni Lindo, kaya wala na siyang nagawa kundi ang panoorin na lang ang sapilitang pagpapalabas sa mga sibilyan sa gate ng Fenrir. Sa isa pang flashback, tinitingnan ni Johannes ang ulat sa headquarters tungkol sa insidente ng Oracle Cell Mutation, binura niya ang isang bahagi ng ulat at pinalitan ito ng palsipikadong impormasyon. Nakabalik na ang first unit mula sa kanilang matagumpay na misyon. May sasabihin sana si Lenka kay Lindo ngunit nagpigil siya at umalis na lang, habang pinag-usapan naman ng iba ang sitwasyon ng mga sibilyan at ang magkakaibang pananaw na maaaring mayroon si Lenka bilang isang taong galing sa labas. Nagising si Lenka mula sa isang masamang panaginip kung saan pinapatay ng mga Aragami ang mga sibilyan habang umuulan sa labas. Sa di kalayuan, matatanaw ang isang Diaspita na lumalamon ng bangkay. Kalaunan, nagtanong si Lenka kay Hibari tungkol sa Aegis Project. Sinabi ni Hibari na wala pa sa 1% ang natatapos sa proyekto, at binanggit niyang dahilan ang liit ng mga Aragami core na ginagamit. Naabutan ni Kota si Lenka sa God Arc Storage Room na nakatingin sa isang counter na mabilis na bumababa, na nagpapakita ng bilang ng mga nakaligtas sa loob ng Far East Branch. Lumapit si Soma kay Hibari na nagsabing may espesyal na misyon ng direktor para sa kanya. Nadaanan niya sina Lenka at Kota sa God Arc Storage Room, kung saan sinipa niya si Lenka at hinamon niya ang paninindigan nito sa pagpunta sa Far East Branch. Pagkatapos nito, makikitang kausap ni Sakuya, Lenka, Kota, at Alisa si Tsubaki, na nagbigay ng detalye sa kanilang susunod na misyon, kunin ang mga core ng 2 large type Aragami. Tumutol si Sakuya dahil kulang sila sa tauhan para sa gayong misyon at iminungkahi na lang ang paghahunting ng 6 na Goboro-Goboro, na sinang-ayunan naman ni Tsubaki. Gayunpaman, parehong nagpahayag sina Lenka at Kota ng kagustuhang maghunting ng large type Aragami. Pero nang malaman na may posibilidad na manghuli sila ng Vajra, pareho silang nag-alangan, ngunit si Alisa ay nagpakita ng interes para sa misyong may Vajra. Labag man sa loob, pumayag si Sakuya sa operasyon. Maya-maya, sa gitna ng isang maulan at puno ng basurang wasteland, makikita ang 4 na God Eaters na nakikipaglaban sa Vajra. Napatumba nila ang isa, ngunit may lumabas na namang isa pa. Nag-aalangan si Kota na tapusin ang nakahandusay na Vajra, pero pinalakas ni Sakuya ang loob niya. Pinatay ni Kota ang Vajra at inutusan ni Sakuya si Lenka na kainin ang core. Samantala, hinabol ni Alisa ang pangalawang Vajra papasok sa isang gusali na tinitirhan pala ng mga sibilyan, na nagtakbuhan palabas habang hinahabol sila ng Vajra. Gayunpaman, isang pangatlong Vajra ang bumutas sa pader ng gusali habang sumusunod si Alisa, at napalibutan ng 2 Vajra ang 3 iba pang God Eaters. Akmang aatake na ang isa sa mga Vajra nang bigla itong pabagsakin ng Diaspita na nakita kanina, na nababalot ng madilim na aura. Nakilala ni Alisa ang Diaspita na ito bilang ang Aragami na kumain sa kanyang mga magulang. Habang nilalamon ng Diaspita ang isa pang Vajra, nangingilabot na nanood ang 4 na God Eaters habang tinatawag ni Alisa ang pangalan ng Aragami. Nagwala siya sa galit, lumunok ng maraming gamot, at sumugod sa Diaspita. Inutusan ni Sakuya sina Kota at Lenka na sundan at ibalik siya. Samantala, pinatalsik lang ng Diaspita si Alisa, at inatake nito sina Sakuya at Kota gamit ang kidlat bago patayin ang isang grupo ng mga sibilyan.
Natulala si Lenka sa karumaldumal na nasaksihan. Habang hindi pa rin makagalaw sina Sakuya at Kota, napasigaw si Lenka sa galit. Muling nakabangon si Alisa at kinuha niya ang atensyon ng Diaspita sa pamamagitan ng pagbaril dito. Gayunpaman, ginamit ng Diaspita ang kanyang bilis at inatake siya nito mula sa likod ng bato. Sumugod si Lenka pero nalaslas siya ng pakpak na buto ng Diaspita. Ganunpaman, pilit na bumangon si Lenka para pigilan ng Diaspita sa pag-atake sa mga tumatakas na sibilyan. Habang dumadaloy ang bias factor sa katawan ni Lenka, sinira ng Diaspita ang kanyang god art at itinuhog siya sa lupa. Nahirapan ng makabangon si Lenka, kaya napilitan siyang panoorin na lang ang Diaspita habang minamassacre nito ang natitirang mga sibilyan sa harapan niya. Nang subukang mag-transform ng natitirang bahagi ng kanyang god art, muli itong dinurog ng Diaspita, at naligo si Lenka sa dugo ng mga sibilyan na kinain ng Diaspita. Binaril ito ni Alisa mula sa malayo, ngunit walang epekto. Binaling ng Diaspita ang atensyon kay Alisa, kaya nakawala si Lenka mula sa pagkakaipit. Gayunpaman, dumating sina Kota at Sakuya para lituhin ang Diaspita upang madala ni Lenka si Alisa sa ligtas na lugar. Kaso muli silang binalikan ng Diaspita at bumagsak na si Lenka sa lupa dahil sa kawalan ng lakas. Sumuko na si Lenka, nagdarasal na lang sa Diyos na iligtas siya sa kanyang kinalalagyan, nang biglang bumigay ang lupang tinatayuan nilang tatlo dahil sa bigat ng Diaspita, dahilan upang mahulog silang lahat sa ilog sa ibaba. Lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan tinitingnan ni Sakaki, Yohanes, at Aisha ang resulta ng pananaliksik sa Oracle Cell. Ipinaliwanag ni Sakaki ang pagkakaroon ng isang Oracle Cell Core sa loob ng cell colony, pagkatapos ay nagpahayag siya ng pagdududa kung paano naaprubahan ang pagpapatuloy ng kanilang pananaliksik. Sinagot ni Yohanes ang isang tawag sa telepono na nagsasabing pinapapunta silang tatlo para sa isang pulong kasama ang militar ng US. Doon ay ipinaliwanag sa kanila ng kinatawan ng militar ang pagkatuklas ng iba't ibang mutated na organismo na parang hayop sa buong mundo, kabilang ang isang mutated na aso na natagpuan sa West Coast ng Amerika. Ipinaliwanag niya kung paanong walang epekto ang mga karaniwang armas, tulad ng baril, sa mga nilalang na ito. Ayon sa kanya, lahat ng mga life forms na ito ay may pagkakapareho, sila ay mga colony ng Oracle Cell na pinag-isa ng iisang core. Ipinahayag ni Sakaki ang kanyang pagkagulat sa ebolusyon ng mga Oracle Cell, habang iniabot naman ng kinatawan ng militar kay Yohanes ang ulat tungkol sa mga bagong tuklas na nilalang, at nakiusap para sa tulong ni Yohanes bilang direktor ng Biochem Research at Energy Development ng Fenrir. Nagradyo si Sakuya sa Far East Branch tungkol sa kinaroroonan ni Lenka at Alisa. Natagpuan na sila, ngunit hindi sila sumasagot. Ipinag-utos ni Tsubaki ang pagpapadala ng search party, ngunit walang magagamit na tauhan. Nagising si Lenka na nakalubog sa ilog habang inaalala ang pagkakawasak ng kanyang god art sa kamay ng Diaspita. Sa di kalayuan, napansin niya ang natirang hawakan nito, pati na rin ang katawan ni Alisa na nakasandal sa isang bato. Pinakiramdaman niya ang pulso nito at nagsimulang magsagawa ng CPR, nagmamakaawang mabuhay ito hanggang sa wakas ay nagkamalay si Alisa. Sa itaas, sa City of Mercy, mas marami pang Aragami ang gumagala. Sa loob ng isa sa mga gusali sa lungsod, nagising si Alisa sa isang kama habang nagkakaroon ng flashback sa pag-atake ng Diaspita. Iginiit niyang malaman kung anong nangyari kay Pita, ngunit walang maibigay na impormasyon si Lenka. Muling naalala ni Alisa ang pagkamatay ng kanyang mga magulang habang napansin niyang isa na lamang ang natitirang tableta niya. Ibinunyag ni Lenka na hindi niya nahanap ang god art ni Alisa, kaya akmang aalis ang dalaga upang kunin ito, ngunit tumigil nang makita kung gaano kalubha ang sugat ni Lenka. Bumalik siya sa tabi ni Lenka at nilapatan ito ng pangunang lunas bago napansin ang wasak na god art ng binata, na hindi na tumutugon kapag hinahawakan. Sa ibaba, may isang vulture ang gumagala. Takot na binantayan ni Alisa ang pinto ng kanilang silid habang patuloy na binabagabag ng mga alaala bago mamatay ang kanyang mga magulang. Isang karagdagang flashback ang nagpakita sa buhay ni Alisa bilang isang batang babae sa outer ghetto, na siya palang mga sandali bago sila lamunin ng Diaspita. Nagtago si Alisa sa isang aparador habang nasaksihan niya ang paglamon ng Diaspita sa maraming sibilyan bago nito ginawa ang parehong kapalaran sa kanyang mga magulang, kung saan nagkatitigan pa sila ng Aragami. Sa kasalukuyan, winasak ng isang ogre tail ang pinto ng silid at hindi nakagalaw si Alisa sa takot.
Sinubukang labanan ni Lenka ang Ogre Tail gamit ang kanyang sirang God Arc pero nadaig siya, at silang dalawa ay tumilapon palabas ng bintana at bumagsak sa ilalim ng lupa. Nang ligtas na mula sa Aragami, huminto ang dalawa at nag-ipon ng lakas. Pinuri ni Lenka ang bisa ng first aid ni Alisa habang iniisip kung maaayos pa ba ang kanyang God Arc. Gayunpaman, sinabi ni Alisa na patay na ang God Arc ni Lenka, wala na ang espiritu nito at isa na lamang itong piraso ng bakal. Habang nagtatago sina Lenka at Alisa sa isa pang Ogre Tail, ipinagluksa ni Alisa ang pagkawala ng kanyang sariling God Arc. Nagpasya silang lumabas ng tahimik upang hanapin ito. Habang tumatakbo, napansin nila ang mas marami pang Aragami na humahabol at lumalamon ng mga tao sa daan. Desperado silang tumakbo mula sa mga humahabol na Ogre Tail habang ipinagpapatuloy ang paghahanap. Sa isang pagkakataon, napansin ni Lenka na nilalamig si Alisa kaya ibinigay niya ang kanyang Amerikana dito. Sa wakas, napansin nila ang hawakan ng isang God Arc sa ilog na kay Alisa pala. Gayunpaman, nang akmang kukunin niya ito, inatake siya ng isang Ogre Tail at hindi niya magawang lumaban ng lubusan dahil sa kanyang PTSD, habang dalawa pang Ogre Tail ang sumali. Dahil hindi makagalaw sa tindi ng mga alaala, nabitawan niya ang kanyang God Arc at nagsimulang humingi ng tawad ng paulit-ulit habang papalapit ang maraming Ogre Tail. Ganun pa man, inihagis ni Lenka ang kanyang God Arc upang pansamantalang lituhin ang isa at sinubukang labanan ang mga ito. Sumugod si Lenka sa mga Ogre Tail ngunit mabilis siyang nadaig ng dami ng kalaban at nawala ng saysay ang kanyang desperadong pagkilos. Sinubukan niya ang huling desperadong pag-atake, ngunit napatalsik ang kanyang God Arc. Dahil wala nang ibang pagpipilian, ginamit niya ang kanyang katawan bilang panangga upang protektahan si Alisa. Biglang may naghagis ng stun grenade at dumating si Lindo sa eksena, na pinagpapatay ang mga Ogre Tail. Matapos ang pangyayari, nagkomento si Lindo sa sitwasyon, sinabi niyang nabigo si Lenka sa kanyang tungkulin na protektahan ng iba at nakalimutan nito ang kanyang mga utos. Ipinag-utos niyang pulutin ni Lenka ang kanyang God Arc at tinanong kung bakit ba siya naging God Eater. Ang huling eksena ay isa na namang flashback kung saan sinusubukan ng batang Yohanes na mag-login sa isang sirang server ng Fenrir. Nagtanong si Aisha tungkol sa ilang files na kailangang isumite bago siya umalis. Pinag-usapan ni Sakaki at Aisha ang kasalukuyang kondisyon ni Yohanes bago hanapin ni Aisha ang file na binanggit ni Yohanes at napansin ang maraming pagbabago na salungat sa totoong resulta ng eksperimento. Kalaunan ay pumunta siya sa silid ni Yohanes na may dalang pagkain at ipinahayag ang kanyang pag-aalala sa kalusugan nito. Isang ulat sa balita ang nag-anunsyo ng update tungkol sa mga hindi kilalang life forms kung saan opisyal na kinilala ng gobyerno ng Estados Unidos ang mga ito. Pinatay ni Yohanes ang telebisyon at nagtimpla ng kape habang binanggit ni Aisha ang pamemeke ni Yohanes sa ulat. Ipinaliwanag niyang alam niya ang mga panganib ngunit hindi siya makahinto, sa ngalan ng siyensya, ngunit sinabi ni Aisha na hindi siya ang dapat sisihin. Napaluhod si Yohanes sa sahig at umiyak sa mga bisig ni Aisha. Nagradyo si Lindo sa HQ para sabihin ang lagay ng sitwasyon. Nagtatago siya kasama sina Lenka at Alisa sa isang inabandonang bodega, at hindi sila makaalis dahil sa dami ng mga Aragami sa lugar. Humingi ng tawad si Alisa kay Lenka dahil sa mga nangyari kanina, habang pinag-iisipan naman ni Lindo ang posibilidad na umalis na sila. Habang naglalakbay, itinuro ni Lindo ang kanilang destinasyon, isang bundok na nababalot ng mga puno na tila hindi nababagay sa lugar. Sinubukan ni Lenka na hawakan ng isa sa mga puno, ngunit pinigilan siya ni Lindo. Pagtingin sa ibaba, napansin ni Lenka ang isang sakahan na tinitirhan ng maraming sibilyan, kabilang ang batang babae na tinanggihan sa insidente kasama ang mga sibilyan noon. Sa ibaba, ang sakahan ay bahagi pala ng isang buo at maunlad na pamayanan ng mga tao. Nakilala niya ang batang babae na nagbunyag na lahat ng naroon ay dinala ni Lindo. Ibinunyag ni Lindo na ang lahat ng narito ay tinanggihang makapasok sa Fenrir, ngunit itinanggi niya na direkta siyang sangkot dito. Kalaunan, umalis sina Lindo at Lenka upang magmanman sa lugar, habang naiwan si Alisa. Ipinakita ni Lindo kay Lenka ang isang bodega na naglalaman ng napakaraming supply na ipinuslit mula sa Fenrir. Naglabas silang dalawa ng dalawang kahon, na naglalaman pala ng mga Oracle Ampule. Nang dumaan ang isang Ogre Tail, biglang bumukas ang isa sa mga puno at tinuhog ito. Ipinakita si Lindo na tinuturokan ng isang puno ng isa sa mga ampule, at ibinunyag na ang mga puno ay mga Aragami rin pala na dinisenyo ni Lindo para kumain ng maliliit na Aragami bilang depensa ng pamayanan.
Tumutol si Lenka, ngunit ipinunto ni Lindo ang pagiging ipokrito nito, at sinabing kahit ang god art ni Lenka ay gawa sa aragami. Tinanong niya kung bakit ito lumalaban, at sinabihan ding huwag sukuan ang sariling god art. Biglang tumunog ang alarma, na nagpapahiwatig na may aragami na nakalusot sa mga puno. Inutusan ni Lindo si Lenka na bumalik sa pamayanan upang protektahan ang mga sibilyan. Pagdating doon, napag-alaman na ang aragami ay isang board camlen. Iniligtas ni Lenka ang isang sibilyan habang tinatawag si Alisa, na makikitang nakakaranas ng PTSD flashbacks habang nagtatago sa aparador. Humingi siya ng pang-distract sa kalaban at binigyan siya ng granada, na inihagis niya sa board camlen habang tumatakas kasama ang ilang sibilyan. Habang nagtatago, iginiit ng mga sibilyan na ipaglaban sila ni Lenka, ngunit si Lenka, na dumaranas ng krisis sa sarili, ay hindi maalala kung bakit siya lumalaban. Gayunpaman, bigla siyang nakaisip ng paraan at pinangunahan ang sitwasyon. Nagtanong siya kung may pinagkukunan ng kuryente sa malapit at nagpaguhit ng mapa sa isang sibilyan. Inihayag niya ang kanyang plano na pasunurin ang board camlen sa lawa at buksan ang dam upang tangayin ito. Napagtanto ni Lenka na mapapabagal niya ang board camlen gamit ang isa sa mga ampule na ginamit ni Lindo sa mga puno. Nang walang gustong kumuha ng ampule, nagboluntaryo ang batang babae kanina. Naghanda ang iba pang mga sibilyan na kumilos, at naghati-hati sila upang tulungan sina Lenka at ang batang babae sa kanilang mga gawain. Habang dinidistract ni Lenka ang board camlen gamit ang crossbow ng isang sibilyan, tumakbo ang iba pang mga sibilyan, kasama ang batang babae, patungo sa bodega upang kunin ang ampule habang ang iba naman ay tumakbo sa dam upang maghandang palabasin ang tubig papuntang lawa. Gayunpaman, sumabog ang isang gusali dahil sa atake ng board camlen at nadaganan ng mga bato ang kasama ng batang babae, kaya inihagis na lang ng bata ang ampule kay Lenka nang hindi niya ito maabot. Inilagay ni Lenka ang ampule sa crossbow at pinantira ito, na pansamantalang nagparalisa sa aragami. Tuloy-tuloy siyang nagpaputok at tila gumagana ito, hanggang sa magsimulang salagin ng board camlen ang mga ampule gamit ang kanyang panangga. Habang naiipit, nagsimulang magpanik si Lenka, hanggang sa naalala niya ang mga salita ni Lindo tungkol sa pagtitiwala sa kanyang god art. Hinawakan niya ang huling ampule at itinurok ito sa core ng kanyang god art, dahilan upang lumabas ang anyong pangkain nito at kinagat ang board camlen, at itinulak ito sa lawa. Sa sandaling yun, binuksan ang dam, at matagumpay na tinangay ng tubig ang board camlen. Makikitang nakatitig si Lenka sa kanyang basag na god art, at napagtantong buhay pa rin pala ito. Napansin ni Lindo na naglalakad sa gilid ng bangin, ang bunga ng pagsisikap ni Lenka, at nilapitan ito upang batiin. Sinabi ni Lenka na utang niya ito kay Lindo at sa mga salita nito tungkol sa pagtitiwala sa sariling god art. Samantala, nakadungaw si Alisa sa bintana, at ikinalulungkot ang sariling kawalan ng lakas. Isang flashback na naman ang nagpakita ng balita na nagsasabing kumitil na ng unang buhay ng tao ang mga hindi kilalang life forms. Samantala, sa laboratorio, tinitingnan ni Sakaki, Johannes, at Aisha ang natuklasan nilang substance na iniiwasan ng mga oracle cell. Gayunpaman, sa kabila ng paggawa ng ulat, sinuspinde ng militar ang kanilang pananaliksik, na tila may layuning pigilan ang paglabas ng datos. Sa kasalukuyan, nakatingin si Lenka sa isa sa mga oracle ampule at ngumiti, habang malalim na nakatingin si Johannes sa larawan ng Aegis Island. Ayon kay Hibari, matapos iligtas sina Lenka at Alisa, dinala sila pabalik sa Far East Branch. Ang god art ni Lenka ay ipinadala para ayusin, habang si Alisa naman ay inilipat sa isang psych ward, at walang kasiguraduhan kung kailan sila makababalik sa first unit. Kalaunan, makikitang kausap ni Tsubaki sa kanyang opisina si Johannes, na nagsabing malaking kawalan ng sabay na pagkawala ni Lenka at Alisa. Binanggit ni Sakaki ang tungkol sa Diaspita, sabay labas ng file tungkol dito mula sa Russia branch at binanggit ang isang nakaraang pangyayari na naganap doon. Pagkatapos ay kinausap ni Tsubaki si Lindo sa elevator tungkol sa Diaspita, at nagtataka kung paano ito nakarating sa Far East Branch. Binanggit niyang may koneksyon si Alisa dito, sabay labas ng file tungkol sa nakaraan ni Alisa. Makikita naman si Alisa na nakahiga sa kama, nanginginig sa gitna ng mga flashback ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Bigla siyang nagising at kinuha ang lalagyan ng kanyang gamot, ibinato ito sa mesa dahilan upang mabasag ang baso at kumalat ang mga tableta. Samantala, tapos nang suriin ni Lindo ang file ni Alisa at ipinahayag ang kanyang determinasyong talunin ang Diaspita.
Gayunpaman, nag-alangan si Tsubaki nang maalala ang dambuhalang Ouroboros mula sa rendezvous operation. Sa opisina ni Johannes, tinawag ni Sakaki ang Ouroboros na isang variant at binanggit ang malaking posibilidad na maakit sa Far East Branch ang malalakas na Aragami. Sa elevator, ganito rin ang sinabi ni Lindo habang iniabot sa kanya ni Tsubaki ang pangalawang file para buksan. Muli sa opisina ni Johannes, nagtanong siya kay Sakaki tungkol sa kahandaan ng isang particular na device. Nag-isip si Sakaki kung dapat ba silang maghintay hanggang sa gumaling sina Alisa at Lenka bago ito gamitin, ngunit sinabi ni Johannes na ang problema sa pangkaisipang medisina ay labas na sa kanyang kontrol. Umalis si Sakaki para tingnan ang lagay ng God Art ni Lenka kasama si Lika. Pumasok si Lenka sa workshop ni Lika para tignan ang pag-usad ng pagkukumpuni, ngunit naabutan niya doon si Sakaki. Ipinakilala ni Lika si Sakaki kay Lenka at binanggit ng matanda na may pag-asa pang maayos ang God Art ni Lenka. Gayunpaman, nagpapahirap dito ang pagkabali nito sa gitna dahil ang mga God Art ay mga aragami na gawa ng tao. Ipinaliwanag ni Sakaki ang mekanismo ng God Arts at pagkatapos ay sumailalim si Lenka sa pagsusuring medikal at pisyolohikal. Himala namang ganap na gumaling ang mga internal na sugat ni Lenka mula sa laban sa pita. Lumapit si Sakaki sa monitor at nagulat sa kanyang nakita. Kalaunan, makikita si Sakuya sa shower habang inaalala ang laban kontra sa pita, at kung paano nito pinatay ang maraming sibilyan habang paralisado siya. Paglabas ng shower, nakita niya si Lindo sa kanyang kwarto na inalok siya ng beer. Habang nagbibihis si Sakuya, tinanong siya ni Lindo kung nag-aalala siya kay Lenka at Alisa, at pinayuhang huwag mag-alala. Pagsapit ng umaga, pumasok si Lenka sa God Art Storage Room at nakita niya si Sakuya doon, na naghahanda kasama ang buong first unit para sa joint mission kasama ang second unit. Binati sila ni Lenka ng good luck, at sinabi naman ni Sakuya kay Lenka na pinagkakatiwalaan siya ni Lindo. Pumasok si Lenka sa command center at nakiusap kay Tsubaki na payagan siyang mapanood ang mission footage kasama niya. Samantala sa misyon, nag-report si Sakuya sa status ng kanyang team habang 6 o 7 Kongo ang papalapit sa kanila. Sa guho ng isang sports arena, nilabanan ng pinagsamang puwersa ang mga Kongo nang biglang gumuho ang lupa, dahilan upang mahulog ang mga miyembro sa ilalim ng lupa habang dumarating ang iba pang Kongo mula sa itaas. Matatanaw si Lindo na nakatingin sa Aegis Island mula sa malayo, nag-iisip kung ito nga ba ang pag-asa ng sangkatauhan o pugad ng kasamaan, bago tumalon pababa at umalis. Samantala, nakikipaglaban pa rin ang Joint Force sa mga Kongo, at hindi makapagbigay ng suporta sina Tsubaki at Hibari dahil walang mapa ang pasilidad sa ilalim ng lupa. Mas marami pang Kongo ang maririnig na papalapit sa kanila kaya nag-utos si Tsubaki ng retreat, gayunpaman, sinaway ni Lenka ang utos at sinabihan ng puwersa na magpatuloy sa ilalim. Pinapatahimik siya ni Tsubaki, pero ipinaliwanag ni Lenka na ang pag-akyat sa itaas ay magdudulot lang ng dagdag na pagguho at dapat silang humanap ng exit sa ilalim. Hinawakan ni Tsubaki si Lenka sa kwelyo, pero nagmatigas si Lenka at sinabing kung gagalaw sila ng 100 metro mula sa kanilang pwesto ay mararating nila ang isang pader. Sinuportahan ni Sakuya si Lenka kaya pumayag na rin si Tsubaki at inutusan ng puwersa na sundin ang plano ni Lenka. Halos kaagad pagkatapos nito, narating ng team ang pader, at binigyan si Lenka ng communications headset. Itinuro ni Lenka ang daan sa hallway hanggang sa makarating sila sa lagusan ng tubig. Gumalaw ang team sa lagusan at napansin ang exit sa di kalayuan. Inutusan ni Lenka ang first unit at si Tatsumi na tumuloy, at ang natitirang dalawa, sina Brendan at Cannon, na magpaiwan at magtago para sa isang pincer attack gamit ang buong team. Namangha sina Tsubaki at Hibari sa husay sa estratehiya ni Lenka habang pumupwesto ang team. Pagdaan ng mga Kongo sa kanilang pwesto, inilunsad ng grupo ang kanilang pag-atake. Kalaunan, matagumpay na nakabalik ang grupo sa branch at binati ng mga miyembro si Lenka sa kanyang pamumuno. Sinabihan ni Soma si Lenka na sabihan si Sakaki na bilisan ang pag-ayos ng God Art niya bago umalis. Bumukas ang elevator at lumabas sina Tsubaki at Hibari sa God Art Storage Room, kung saan tinanong ni Tsubaki si Lenka kung paano niya nalaman ang tungkol sa pagguho. Ipinaliwanag ni Lenka na nangyari na ang katulad na bagay sa kanya bago siya dumating sa branch, at sinabing handa siyang tanggapin ang anumang parusa. Tumanggi si Tsubaki at sa halip ay binati si Lenka sa kanyang ginawa. Sinabi ni Hibari na nagpatawag si Sakaki ng strategy meeting ng 7 p.m. bago sila umalis ni Tsubaki at Kota habang lumapit si Sakuya kay Lenka.
Binati ni Sakuya si Lenka sa kanyang pag-mature at akmang aalis na sana, nang matigil siya sa tunog ng pagkahulog ng kompas ni Lenka. Tinanong ni Sakuya kung saan niya ito nakuha, at sinabing ipinapaalala ni Lenka sa kanya si Lindo noong araw. Pumasok si Sakaki sa God Art Storage Room at inimbita si Lenka na sumama sa kanya. Sa meeting, ipinaliwanag ni Johannes ang sitwasyon ng mga Aragami sa lahat, at binanggit ang status ng Aegis Project. Lumipat ang eksena sa loob ng Aegis Island, kung saan makikitang nag-i-infiltrate si Lindo sa mga pasilidad. Napansin niya ang isang hallway na wala sa mapa at dumaan dito. Balik sa meeting, binanggit ni Johannes ang posibilidad na makontrol ang galaw ng mga Aragami. Samantala, sa God Art Maintenance Room, sinabi ni Sakaki kay Lenka na ang kanyang napakalakas na compatibility rate at hindi ang atake ng Diaspita ang dahilan ng pagkabali ng kanyang God Art. Sa meeting, nagpakita si Johannes ng larawan ng isang Aragami guiding device sa screen sa likod niya, at sinabing kaya nitong umakit ng mga piling Aragami. Sa Aegis Island, binuksan ni Lindo ang pinto at lumabas sa isang silid kung saan nakabitin ang tila Bainova sa kanyang harapan. Sa God Art Maintenance Room, ipinaliwanag ni Sakaki kay Lenka ang estado ng kanyang compatibility rate na higit pa sa kanilang inaasahan. Inilahad naman ni Johannes ang kanyang plano na gamitin ang maraming Aragami guiding devices para paghiwalayin ang mga Aragami base sa uri, at sa puntong yun, magsasama-sama ang lahat ng God Eater sa branch para lipulin sila. Samantala, sa medical office, sinabi ni Alisa ang kanyang determinasyong wasakin ang Diaspita, na ikinagulat ni Oguruma. Humiling siya ng paraan para mawala ang kanyang takot kahit ano pa ang kapalit. Gayunpaman, sa God Art Maintenance Room, mas nakakatakot na balita ang sumalubong kay Lenka dahil sa kanyang mataas na compatibility rate, ilang taon na lang ang itatagal ng buhay niya. Sa meeting, pinalawig pa ni Johannes ang kanyang plano habang makikitang tumatakas si Lindo sa mga pasilyo ng Aegis. Idineklara ni Johannes ang pagsisimula ng Operation Meteorite habang hinarap naman ni Lenka ang kanyang kapalaran. Lumipat ang eksena sa flashback noong taong 2050 habang pinag-uusapan ni Johannes, Sakaki, at Aisha ang resulta ng Managarm Project. Ikinadismaya ni Aisha ang pagkawala ng pondo ng militar habang sinabi naman ni Sakaki na kung ibubunyag nila ang kanilang natuklasan, palalayasin sila sa Fenrir. Ganun pa man, walang pakialam si Johannes, pero sa sandaling iyon, niyanig ng lindol ang buong planeta. Dumungaw si Johannes sa bintana at nakita ang malalaking Oracle Cell Spires na lumabas mula sa lupa na sumisira sa lahat ng nasa paligid. Sa buong mundo, nakita ang katulad ng mga pangyayari. Binalot ang planeta ng nakakatakot na liwanag habang nagkalat ang mga Oracle Spires sa ibabaw ng mundo. Unti-unti, nawasak ang planeta. Isang kolonya ng Oracle Cells ang nakitang nagtitipon habang lumabas mula sa lupa ang unang Aragami, isang ogre tail, na nababalot ng tila amniotic fluid, kasunod ang paglabas ng iba pang Aragami sa paligid nito. Nalaman ni Lenka ang balitang maikli na lamang ang kanyang buhay. Ayon kay Sakaki, ang mataas na compatibility rate ni Lenka ay dulot ng pagpasok ng Oracle Cells ng kanyang God Arc sa kanyang katawan, at kung gagamitin pa niya ito, lalo pang tataas ang kanyang compatibility rate na magpapabilis sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Sakaki na kung titigilan naman ni Lenka ang paggamit ng kanyang God Arc, magkakaroon pa siya ng 3 taon para mabuhay. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Sakaki kung paano gumagana ang bias at bias factor, at sinabing anuman ang piliin ni Lenka, hindi siya maaaring umalis ng Fenrir, ngunit kung pipiliin niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban, aayusin ni Sakaki ang kanyang God Arc. Kasunod nito ay ipinakita ang flashback ng kabataan ni Soma, kung saan nakita siyang naging unang God Eater at ang iba, partikular sina Lindo at Tsubaki, na sumunod sa kanyang yapak. Nagising si Soma mula sa kanyang panaginip habang lumipat ang eksena sa opisina ni Johannes. May kausap siya sa intercom, humihiling ng reinforcements para harangin si Lindo sa Aegis. Isang karagdagang flashback sa pagsiklab ng mga Aragami ang nagbukas sa pamamagitan ng isang news report na nagpapakita ng mga guho sa buong mundo at ang bigong pagsubok ng mga sundalo na labanan ang mga Aragami na formal ng pinangalanan dito. Samantala, habang pinagsisisihan ni Johannes ang kanyang sariling mga pananaliksik, napansin nilang 3 na ang mga gusali lang ng Fenrir na may mga ilaw na anti-oracle cell ang nanatiling nakatayo na nagpaalala sa kanilang sariling mga eksperimento. Mula rito, nabuo ang terminong bias factor. Inisip ni Johannes kung maaari bang gamiting sandata ang bias cell at ipinahayag ang agarang pagpapatuloy ng kanilang pananaliksik.
Samantala, tinipon ni Tsubaki ang lahat ng God Eaters ng Far East Branch para sa isang pulong tungkol sa pagsasagawa ng Operation Meteorite. Inilatag niya ang mga estratehiya para sa paglalagay ng 5 magkakaibang device sa paligid ng branch kung saan sina Sakuya, Tatsumi, Brendan, Gina, at Lenka ang inihayag ng mga pinuno ng device placement teams at inutusan si Soma na sumama sa unit ni Lenka. Kalaunan, sa lab ni Lika, sinuri ni na Lenka at Sakaki ang pinsala sa God Art ni Lenka, habang kinu-question ni Sakaki ang desisyon ni Lenka at inulit ang mga panganib ng paggamit nito sa laban. Nagtanong si Lenka tungkol sa bansag na Grim Reaper kay Soma, at sinabihan siya ni Sakaki na hanapin na lang ito kung marami pa siyang gustong malaman. Nang gawin niya ito, nalaman ni Lenka na ang apelyido ni Soma ay Shiksal, na kapareho ni Director Yohanes. Lumipat ang eksena sa isa pang flashback ng mga sundalong lumalaban sa mga Aragami, kung saan ang mga sandatang anti-Aragami ay walang talab dahil sa nag-e-evolve na bias ng mga Aragami. Sa balita, dumarami ang mga bansang pumipirma ng kontrata para sa proteksyon mula sa Fenrir. Inihayag ni Sakaki ang kanyang pinakabagong imbensyon kay Yohanes at Aisha, ang God Art, isang buhay na Aragami na ginawang sandatang anti-Aragami. Sinabi niyang kailangan pa ng masusing pananaliksik para sa ligtas na paggamit, gayunpaman, naisip ni Aisha na iturok ang bias factor sa isang tao. Bagamat nag-aalangan si Sakaki, sinabi ni Aisha na ang pagturok nito sa isang nabubuong embryo ay maaaring maging dahilan upang natural na maka-adapt ang bata sa bias factor. Pagkatapos ay inirekomenda niya ang sarili bilang test subject, sabay anunsyo ng kanyang pagbubuntis. Samantala, sa kasalukuyan, nagkita sina Soma at Yohanes sa elevator habang sandaling pinag-usapan ang paparating na misyon. Habang nakatanaw si Lenka sa bintana, lumitaw si Lindo, nakagagaling lang sa kanyang infiltration pero sinabing galing siya sa isang date. Pinaalalahanan ni Lindo si Lenka sa misyon kasama si Soma, at sinabing bantayan ito. Pagkaalis ni Lindo, tumingin si Lenka sa kanyang tablet at napansin ang karagdagan sa impormasyon tungkol sa Mana Garm Project, na nagsasaad na namatay si Aisha sa panganganak. Kalaunan, ipinaliwanag pa ni Tsubaki ang mga detalye ng paglalagay ng Aragami guidance devices kay Lenka, bago siya tawagin para sanayin ang mga bagong recruit. Tinanong ni Lenka si Tsubaki kung bakit siya bumaba sa pwesto bilang God Eater, at sumagot siya na kung nakita lang ni Lenka kung paano ipinapanganak ang Aragami, mawawalan siya ng pag-asa na mauubos pa ang mga ito. Ganun pa man, sinabi niya na naniniwala pa rin siya na ang susunod na henerasyon ang makakatapos nito. Sa isang helicopter, tinalakay ni Lenka ang operasyon kasama si Soma at 3 bagong recruit, kung saan ang isa sa kanila ay nagsabing hindi siya komportableng makatrabaho si Soma, na sumagot naman na kung ayaw nilang mamatay, lumayo sila sa kanya. Nang lumapag ang helicopter at nang magsimula ang deployment ng device, maraming ogre tails ang lumapit sa kanilang pwesto. Gayunpaman, pinuksa itong lahat ni Soma sa isang tira lang gamit ang malakas na charge crush wave. Nang mailagay na ang huling defensive point sa paligid ng guiding device, naghanda na sina Lenka at Soma na umalis, ngunit natigil sila nang makita ang pagsilang ng mga Aragami malapit sa guiding device. Naalala ni Lenka ang mga sinabi ni Tsubaki habang pinagmamasdan nila ni Soma ang mga bagong silang na Chiyo na sinusubukang lampasan at pilit na itulak ang harang. Nagawang maitulak ng mga Chiyo ang harang kaya bumaba na si Soma mula sa helicopter para labanan ang mga ito. Inutusan ni Lenka ang helicopter na bumaba para makuha ang guiding device, ngunit sinabi ni Soma na manatili sila sa ere habang nilalabanan niya ang mga Chiyo ng mag-isa. Ganun pa man, kaagad na napatumba ng mga Aragami si Soma at napalibutan, habang nakaluhod sa lupa ay naalala ni Soma ang mga sirkunstansya ng kanyang kapanganakan. Lumipat ang eksena sa isa pang flashback sa anunsyo ni Aisha ng kanyang pagbubuntis. Binati siya ni Sakaki at Yohanes, ngunit nagpahayag ng pag-aalinlangan si Yohanes sa plano ni Aisha. Gayunpaman, nagpumilit si Aisha na ituloy ito, at ipinahayag ang kanyang kagustuhan na gawing simbolo ng pag-asa para sa hinaharap ang kanyang anak. Balik sa guiding device, hinarap ni Soma ang mga Chiyo habang pinalakas naman ni Lenka ang beacon para maakit ang mga Chiyo sa kanya. Nang mabaling na ang atensyon ng mga ito sa kanya, sinabihan niya si Soma na gamitin ang charge crush para lipulin ang mga Chiyo ng sabay-sabay habang abala ang mga ito. Habang bumibigay na ang harang at nag-aalangan si Soma, ipinaalala ni Lenka na may karapatan si Soma na mabuhay bilang ang kanyang sarili, bilang simbolo ng pag-asa sa halip na tagapaghatid ng kamatayan.
Pagkarinig nito, pinakawalan ni Soma ang kanyang charge crush na dumurog sa mga Chiyu habang hinarang naman ni Lenka ang wave gamit ang shield ng kanyang God Arc. Akala ni Soma ay napatay na si Lenka, pero kinausap siya nito sa radyo at muling sinabi sa kanya na hindi siya isang Grim Reaper bago nawala ng malay. Pagkagising ni Lenka, kinumpronte siya ni Soma tungkol sa pagtingin niya sa file nito, habang muling pinagtibay naman ni Lenka ang kanyang desisyon sa kabila ng kanyang nalalapit na kamatayan. Ipinaliwanag ni Soma ang kawalan ng saysay ng Aegis Plan, at sinabing hindi talaga mauubos ang mga Aragami dahil muli lang itong isisilang. Gayunpaman, nakiusap si Lenka kay Soma na ipasa ang kanyang pag-asa para sa hinaharap sa susunod na henerasyon. Nang makitang nahihirapan si Lenka na tumayo, inalok ni Soma ang kanyang kamay dito. Sa isang karagdagang flashback, ipinakita si Aisha na ipinapaliwanag kay Johannes na ang pangalang napili niya para sa kanyang anak ay Soma. Balik sa kasalukuyan, kausap ni Johannes sa telepono sina Oguruma at Alisa tungkol sa ginawa ni Lenka sa dam sa gubat kanina. Samantala, sinabihan ni Lenka si Sakaki na ayusin ang kanyang God Arc, at sinabing balak niyang ituloy ang laban. Pagkatapos, pinakita si Lindo na tinitingnan ng mga litratong kinuha niya sa Aegis, ang isa dito ay nagpapakita ng incubating na nova. Samantala, sinasabi ni Oguruma kay Alisa na ito ang lumamon sa iyong mga magulang at ito ang iyong kaaway, habang ipinapakita ang larawan ng Diaspita at larawan ni Lindo. Sa lab ni Lika, natapos na ni Sakaki ang pag-aayos sa God Arc ni Lenka at nagulat si Lika sa bagong anyo nito. Makikita naman si Johannes sa kanyang opisina habang iniisip ang pag-asang iniwan ni Aisha para sa kinabukasan ng mundo. Pagkatapos ay pinakita si Lenka na nakatanaw sa Aegis mula sa bintana. Sa isang flashback 15 taon na ang nakararaan, makikita ang mga refugee na naglalagay ng skin patches upang malaman kung compatible sila sa Oracle Cell. Ang mga nagpositibo ay pinapasok sa loob upang magparehistro, samantalang ang mga nagnegatibo na siyang karamihan, ay naiwan sa labas. Napansin ng pamilyang Utsugi, na kabilang sa mga hindi nakapasok, ang isang umiiyak na sanggol na si Lenka matapos itong ituro ng kanilang anak na si Iroha. Subalit, agad silang inatake ng mga ogre tail at pinagpapatay nito ang maraming tao. Binitbit ng ama ng pamilya si Lenka at tumakbo kasama ang kanyang asawa at anak. Kalaunan, habang nagtatago ang pamilya sa isang abandonadong simbahan, nagpa siya ang ama na kupkupin ng sanggol, at si Iroha ang pumili ng pangalan nito. Samantala, sa kasalukuyan, sumasailalim si Lenka sa isang compatibility test para sa kanyang inayos na God Arc. Sa kabila ng mga babala tungkol sa matinding sakit, nagpa siya pa rin siyang ituloy ito. Balik sa nakaraan, tumutulong na ang batang si Lenka sa kanyang ama sa pagbabantay ng kanilang pamilya. Ibinunyag na bahagi na sila ng isang maliit na komunidad ng mga survivor na naninirahan sa isang abandonadong bodega. Gayunpaman, marami sa kanila ang may sakit kabilang ang ina ni Lenka at Iroha. Nang ibigay ni Lenka ang kanyang rasyon sa pagbabantay sa kanyang ina, nagsimula itong umubo ng maraming dugo. Inanunsyo ng ama ni Lenka na gagamitin ng mga survivor ang natitirang gasolina para maghanap ng gamot. Sinabi ni Iroha sa kanyang ina na sila ni Lenka ay sasama sa ibang grupo hiwalay sa kanilang ama. Bilang tugon, ibinigay ng kanilang ina kay Iroha ang isang nakatuping kapa mula sa isang uniforme. Sa isang truck, winasiwas ni Lenka ang isang malaking buto at sinabing papatayin niya ang anumang Aragami na mahanap nila, ngunit nagpahayag din siya ng pagdududa kung magtatagumpay ba ang misyon at kung makakatulong ba talaga ang gamot. Kalaunan, nakahanap ang grupo ng gamot, ngunit agad silang inatake ng kumpol ng mga ogre tail, sina Lenka at Iroha lamang ang nakaligtas. Nilamon ng guilt si Lenka habang nasa ilog sila, kung saan hinuhugasan ni Iroha ang paa ni Lenka. Pinag-usapan nila ang kanilang mga pangarap, nais ni Iroha na ibalik ang mga halaman sa mundo, habang nais naman ni Lenka na maging sapat ang lakas para maprotektahan ang lahat. Subalit, agad silang natagpuan ng mga ogre tail kanina. Inilabas ni Iroha ang kanyang kutsilyo, habang hinarangan naman siya ni Lenka gamit ang kanyang buto para protektahan siya. Nasira ang buto sa ulo ng ogre tail at nang akmang kakainin na si Lenka, biglang dumating ang batang si Lindo Amamiya at tinalo ang Aragami, at nagpakilalang isang God-Eater. Sinamahan niya sila pabalik sa kampo ngunit sinalubong siya ng galit ng mga bumagsak sa pagsusulit 8 taon na ang nakararaan. Tinanong ni Lindo kung kumuha na rin ba ng test sina Iroha at Lenka, at sinabing naghahanap ang Fenrir ng mga kandidato. Ang mga magpopositibo ay pwedeng maging God-Eater at ang mga kapamilya ng kandidato ay pinahihintulutang sumama.
Nagpasalamat ang ama kay Lindo ngunit sinabing hindi siya sang-ayon sa pamamalakad ng Fenrir. Paalis na sana si Lindo matapos mag-iwan ng mga test patch, ngunit nilapitan siya ni Lenka at tinanong kung magiging sapat ba ang lakas niya para patayin ang Aragami kapag naging God Eater siya. Tinanong siya ni Lindo kung para saan ang lakas at mabilis na sumagot si Lenka na ito ay para protektahan ng mga tao. Nadapa si Iroha kay Lindo at nagpakilala at ibinigay ni Lindo ang kanyang kompas na nakita kay Lenka sa kasalukuyan. Ngunit nang makaalis si Lindo, nagsimulang magpakita si Lenka ng mga sintomas ng sakit na dumapo sa kanilang ina at sa ibang survivor. Ibinunyag na sapat lang ang gamot para sa isang tao, kaya't kailangang pumili kung ililigtas ba ang ina o si Lenka. Agad na hiniling ng ina na ibigay ang gamot kay Lenka, pati na rin ang pagpapasailalim sa kanya sa compatibility test. Nang tuklapin ang patch, nagkulay orange ang balat, isang positibong resulta. Dahil dito, binuo ng ina ang desisyon na kay Lenka ibigay ang gamot, ngunit labis na nalungkot sina Iroha at ang ama. Sinabi ng ina na baka balang araw ay makapagbigay si Lenka ng kinabukasan na babago sa mundong puno ng kawalan ng pag-asa. Ibinigay kay Lenka ang gamot at hiniling ng ina kay Iroha na alagaan si Lenka bago siya bawian ng buhay. Inilibing siya ng pamilya sa isang makeshift na sementeryo, at pinagtibay ni Lenka ang kanyang pagnanais na lumakas. Makalipas ang ilang taon, umuwi si Lenka sa kampo kung saan naroon si Iroha, galing sa isang ekspedisyon. Nang hubarin ni Lenka ang kanyang bag, tumambad ang malaking hiwa sa kanyang braso. Nang bendahan ito ni Iroha, nakita ang dalawang malalaking peklat sa likod ni Lenka. Bago pumunta si Lenka sa isang pagpupulong, ibinigay ni Iroha sa kanya ang kapang galing sa kanilang ina. Inanunsyo ng isang survivor na nauubos na ang kanilang resources at wala na silang gasolina. Hinanap ni Iroha ang kanilang ama at sinabing hindi niya makita si Lenka. Inanunsyo ng ama na bukas ay ika-15 kaarawan na ni Lenka at ito na ang tamang panahon para ipadala siya sa Fenrir. Tumutol si Iroha dahil ayaw niyang magkawatak-watak ang pamilya bago sila nagulat sa isang malakas na pagsabog. Pinakita na nasa isang ekspedisyon pa si Lenka at nakahanap siya ng gasolina, ngunit agad siyang inatake at nasugatan ng isang ogre tail. Habang tumatakas, nahulog siya sa isang guho matapos bumigay ang lupa. Pagkaalis ng ogre tail, kinuha ni Lenka ang gasolina at bumalik sa kampo, ngunit nadatnan niyang inaatake na ito ng mga Aragami. Tila si Iroha na lang ang natitirang buhay at hindi alam kung nasaan ang ama. Nakita nila ang kanilang ama na naipit sa ilalim ng malaking guho habang papalapit ang isang ogre tail. Sinubukan siyang iligtas ni Lenka at tumulong si Iroha, ngunit marami pang ogre tail ang dumating. Inutusan sila ng ama na tumakas na nang wala siya gamit ang nakatago niyang motorsiklo. Sinubukan pa ring iligtas ni Lenka ang ama, ngunit isang sampal mula kay Iroha ang nagpagising sa kanya. Tumakas silang dalawa habang walang awang kinakain ng mga ogre tail ang kanilang ama. Sumakay sila sa motor at tumakas, ngunit hinabol sila ng isang kongo at nasugatan ang binti ni Iroha. Kalaunan, nang tumigil sila para gamutin ito, nakita ni Lenka na nagnanaknak na ang sugat at hindi na ito kayang tiisin ni Iroha. Ibinigay ni Iroha kay Lenka ang kompas ni Lindo at sinabihang pumunta sa Fenrir. Sinabi ni Iroha kay Lenka na hindi siya at ang mga magulang nila maaaring sumama sa kanya dahil hindi niya sila kadugo. Habang papalapit ang maraming ogre tail at ayaw iwanan ni Lenka si Iroha, inilabas ni Iroha ang kanyang kutsilyo at walang pag-aalinlangang hiniwa ang sariling leeg, dahil alam niyang hindi aalis si Lenka kung buhay pa siya. Habang ipinapaliwanag ni Iroha ang pinagmula ni Lenka at ng kanyang pangalan, mariin niyang sinabi kay Lenka na humayo at baguhin ang mundong ito na walang Diyos na pwedeng pagdasalan. Umalis si Lenka na buo ang loob. Naabutan ng mga ogre tail si Iroha. Sa kanyang paningin, nagising siya sa isang mundong puno ng halaman at nakita ang isang lotus flower, ang kahulugan ng pangalan ni Lenka, na namumukadkad sa ilog, habang si Lenka ay nakatayo sa kabilang pampang. Tumakbo si Iroha at niyakap siya, at sinabing mahal kita sa huling pagkakataon habang nakikitang kinakain na siya ng mga ogre tail, habang umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sa isang malakas na sigaw ng determinasyon, tumakbo si Lenka sa desyertong lupain. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan sumasailalim si Lenka sa compatibility test para sa bago niyang God Arc. Sinabihan siya ni Johannes na pagtibayin ang kanyang layunin, at sumagot si Lenka upang patayin ang mga Aragami, habang bumabalik ang mga alaala ng kanyang panahon sa Fenrir, at ang huling habilin ni Iroha. Matatag na nakatingin si Lenka sa hinaharap na may pagnanais na tuparin ang huling hiling ng kanyang kapatid.
Sinusuri ni Lindo at Tsubaki ang isa sa mga punto kung saan inilagay ang Aragami Guidance System. Sinabi ni Lindo na dapat nilang bilisan ang operasyon. Sinenyasan ni Tsubaki si Lindo na sumama sa kanya at nagtungo sila sa kanilang kinalakihang tahanan. Nagtanong si Tsubaki tungkol sa Aegis at kinulit si Lindo ng magpaligoy-ligoy ito tungkol sa katotohanan. Ganun pa man, naantala sila ng isang tawag sa radyo at nang akmang aalis na si Lindo ay sinabi nito na maliligaw ang lahat kung wala si Tsubaki doon upang gabayan sila. Nakiusap si Tsubaki kay Lindo na ingatan niya ang kanyang sarili. Samantala, ilang helicopter ang lumapag sa isang malawak na landing pad na nagbaba ng maraming God-Eater. Kabilang dito ang ilang pamilyar na mukha tulad ni Kate Lowry, Haruomi Makabe, at Giz Crimson, na naroon upang maghanda para sa parating na operasyon. Sa isang flashback, sinigawan ni Yohanes si Sakaki dahil sa planong God-Eater at pinuna ang mga epekto ng Oracle Cell Implantation sa mga daga habang sinusubok ito. Habang napasalampak siya sa upuan, idinaing ni Sakaki ang pagiging omnivorous ng mga Aragami na nagiging dahilan upang kainin nila pati ang mga inorganic na bagay, at nagtataka kung ipinadala ba ng Diyos ang mga Aragami upang lipulin ang sangkatauhan. Gayunpaman, iginiit ni Yohanes na tungkulin ng sangkatauhan na lumaban sa ganoong Diyos at umalis si Sakaki habang sinasabing hindi niya kayang ituloy ang planong God-Eater. Sa labi ng Den, makikita si Lenka kasama ang iba pang miyembro ng First Unit habang inanunsyo ni Lindo at Sakuya na napaaga ang petsa ng operasyon. Inanunsyo rin ni Lindo ang pagbabalik ni Alisa sa active duty. Lumitaw si Alisa at iniabot kay Lenka ang kanyang uniforme habang napansin ni Lenka ang nakakabahalang kawalan ng emosyon sa mga mata nito, na tila napansin din ng lahat ng nasa silid. Sa briefing room, makikita ang lahat ng natipong God-Eater, kabilang sina Kate, Haruomi, at Giz, habang tinalakay ni Tsubaki ang parating na operasyon. Inanunsyo niya ang mga kalahok na tauhan, kabilang si Lindo na nasa command position. Inirekomenda ni Lindo si Lenka bilang kapalit niya dahil sa kakayahan nitong mamuno. Ipinag-utos ni Tsubaki ang pagbabalik ni Lenka sa tungkulin kasama ang First Unit at formal na inanunsyo ang kanyang papel bilang pinuno. Pagkatapos ay ibinigay ang iba pang mga tungkulin, sinabi ang kanilang layunin na mangolekta ng mga Aragami Corps, at tinalakay ang mga detalye ng Operation Meteorite. Pagkatapos nito, pinag-usapan ni Lenka at Lindo ang kanilang mga tungkulin. Nabanggit ni Lindo na ang kanyang grupo ang responsable sa pagkolekta ng mga core mula sa mga Vajra, at ang Diespita ay sinasabing isang uri ng Vajra. Nang magpahayag si Kota ng pag-aalinlangan sa paglaban dito, sinabi ni Alisa nang walang bakas ng pagdududa na wawasakin niya ito, at sinabi ni Lindo sa kanila na ang pita ang pumatay sa mga magulang ni Alisa. Kalaunan, ipinatawag ni Tsubaki si Lenka para sa isang pagpupulong matapos umalis si Soma. Habang binibisita ni Lenka at Kota ang bahay ng ina ni Kota sa Outer Ghetto, ipinakita ang First Unit na ipinapakita ang isang bagong uri ng scattering meteor bullet na sabay-sabay na pumupuksa ng maraming Aragami sa bawat tira. Nagtanong si Kota kay Sakuya tungkol sa paglikha ng bala, kung saan sumagot si Sakuya na dapat ay makagawa ng sarili nilang bala ang lahat sa isang punto. Hiniling ni Kota kay Sakuya na turuan siya ng mga pasikot-sikot sa paggawa ng bala, at pumayag naman si Sakuya. Kalaunan, makikita sina Lindo at Sakuya sa silid ni Lindo. Nag-aalala si Sakuya sa kaligtasan ng operasyon at ipinahayag ang kanyang natatanging pagnanais na protektahan si Lindo. Sa bahay ng kanyang ina, inalala ni Kota ang sinabi sa kanya ni Sakuya tungkol sa papel ng mga gun-type God-Eater bilang backup para sa kanilang mga kasamahan. Sumagot naman si Lenka na kailangan lang niyang pamunuan ng iba upang walang sino man ang kailangang mamatay. Kalaunan, makikitang lumilipad ang ilang helicopter mula sa helipad, habang nag-uusap sina Lindo at Lenka. Sa wakas ay ibinalik na ni Lenka ang kompas ni Lindo sa kanya. Sinabi ni Lenka na nahanap na niya ang kanyang layunin, ngunit ibinalik ni Lindo ang kompas kay Lenka, at sinabing ipasa ito sa isang taong kailangan ding hanapin ang kanilang sariling landas. Sa pagsisimula ng Operation Meteorite at sa pagtitipon ng iba't ibang uri ng Aragami sa kani-kanilang lokasyon, nagbigay ng utos si Lenka mula sa loob ng command center ng Den habang dumarating ang iba't ibang grupo sa kanilang itinalagang lugar. Inanunsyo ni Tsubaki ang pagsisimula ng operasyon at pinaputok ng lahat ng grupo ang kanilang mga meteor bullet. Sa isa pang flashback, iniabot ni Yohanes ang isang gawang kamay na agimat mula kay Sakaki kay Aisha, na nagdadalang tao kay Soma sa isang hospital bed.
Habang nakangiti si Aisha, napansin ni Johannes ang lumalalang impeksyon ng Oracle Cell na kumakalat sa katawan nito. Balik sa kasalukuyan, kumalat ang mga meteor bullet at tinusok ang bawat Aragami sa kani-kanilang lugar gamit ang mga beam ng Oracle Energy habang namamanghang nanunood si Lenka. Inanunsyo ni Hibari ang pagtatapos ng unang bahagi at nang mawala ang usok, makikitang lumpo ang lahat ng Aragami. Bumaba ang iba't ibang grupo mula sa kanilang mga helicopter sa pagsisimula ng ikalawang bahagi at nilamon ang lahat ng Corsa Field. Sinabi ni Tsubaki na naging posible lamang ang taktikang ito dahil sa taktikang ginamit ni Lenka laban sa nag-iisang board Camlan gamit ang sira nitong God Arc. Balik sa nakaraan, makikitang nanganganak si Aisha habang mabilis na kumakalat ang impeksyon ng Oracle Cell sa kanyang katawan. Nakiusap sa kanya si Johannes na tumigil na siya ngunit nagpatuloy pa rin siya at iniluwal ng mga doktor ang sanggol na si Soma sa pamamagitan ng C-section. Gayunpaman, sa sandaling hiniwaan siya, napuno ang delivery room ng napakalaking nagpupumiglas na kumpol ng mga galamay ng Oracle Cell na bumasag sa salamin ng observation area. Sa kasalukuyan, pinindot ni Johannes ang isang buton na naglilipat ng guidance function mula sa mga beacon ng Operation Meteorite patungo sa isang lokasyong nasa ilalim ng tubig. Walang ibang nakapansin ng anumang kakaiba, ngunit hiniling ni Tsubaki na makonekta kay Sakaki. Ipinalabas ni Lenka ang mapa ng lugar at napansin na ang lahat ng Aragami ay patungo sa dam, bagay na agad niyang sinabi kay Lindo. Gayunpaman, sinabi ni Sakaki na gumagana naman daw ang lahat ng device. Humingi si Lindo ng pahintulot kay Tsubaki para sa isang solo reconnaissance mission. Patagong sinundan ni Lindo ang malaking grupo ng Vajra at nagulat siya nang malaman ang kanilang destinasyon. Sa nakaraan muli, makikita ang delivery room at observation area na naliligo sa dugo at wasak na wasak, at patay ang lahat ng doktor. Nagising si Johannes habang akmang aatake sa kanya ang kumpol ng Oracle Cells, ngunit nasangga ito ng agimat ni Sakaki, na tila ba ay gawa ito o may halo itong bias factor. Nang marinig ni Johannes ang iyak ng sanggol, nagtungo siya sa delivery room at natagpuan ang bagong silang na si Soma at ang katawan ni Aisha, na binago ng impeksyon ng Oracle Cell at nag-uumpisa ng maging nova. Sa kasalukuyan, biglang nawala ang koneksyon kay Lindo habang nagsimulang magtipon ang lahat ng Aragami sa kinaroroonan niya sa dam. Gayunpaman, biglang inatake ang first unit ng malaking grupo ng Chiyu, habang nagsimulang mawala ng kontrol ang mga guidance system at umakit ng iba't ibang uri ng Aragami. Kasunod nito, inutusan ni Tsubaki si Lenka na kumilos at tulungan si Lindo, habang tinatapos ni Nalika at Sakaki ang pag-aayos sa God Art ni Lenka. Samantala, sinimulan na ni Lindo ang pakikipaglaban sa mga Vajra. Pagkatapos, makikitang kumikilos na si Lenka sakay ng helicopter habang ang Diaspita ay pinakitang nagising na. Nakipaglaban si Lindo sa kawan ng mga Vajra sa dam. Sa den, tinanong ni Tsubaki si Sakaki kung handa na ang God Art ni Lenka, sumagot naman ito ng oo, habang papalapit si Lenka sa labanan sakay ng helicopter. Samantala, makikitang nakikipaglaban ng first unit sa grupo ng mga Chiyu, habang inuutusan ni Tsubaki si Sakuya na sirain ang guidance device at dalhin ang first unit para tulungan si Lindo. Sa dam, patuloy na nakikipaglaban si Lindo sa mga Vajra at tinamaan siya ng isa sa mga electrical attack nito, pero kinain niya ang isa at tinaga ang isa pa gamit ang kanyang God Arc. Nang malapit na si Lenka sa lugar ng labanan, inanunsyo ni Lika na parating na ang kanyang God Arc, na pinalipad mula sa isa pang helicopter gamit ang isang aerial rocket sled. Paglapit nito, tumalon si Lenka mula sa helicopter at sinalubong ang sandata sa ere, lumapag sa sled at ginamit ang God Arc para magpakawala ng malalaking laser na tumagos sa maraming Vajra. Pagbaba sa lupa malapit kay Lindo, makikita ang God Arc ni Lenka sa gun form nito, isang dambuhalang assembly ng 4 na higanting laser barrels. May mga parating pang Vajra, pero nagpaputok ulit si Lenka, na nagdulot ng malawakang pinsala sa battlefield. Gayunpaman, nang mag-overheat ang kanyang God Arc, tinanggal na ni Lenka ang baril na bahagi ng tuluyan, at lumabas ang isang napakalaking sandata na parang buster blade na may built-in rocket propulsion. Ginamit niya ito para hatiin ang maraming Vajra ng sabay-sabay. Dumating pa ang ibang mga Vajra, at sabay na naglakad papunta sa laban sina Lenka at Lindo. Sa den, sinuri ni Tsubaki, Sakaki, at Hibari ang mga bagong data at napagtantong inside job ang pagkasira ng mga guidance device. Habang humaharap sina Lindo at Lenka sa mas marami pang Vajra, biglang tumigil ang lahat bilang paggalang sa pagdating ng isang pamilyar na mukha, ang Diaspita, na nababalot ng itim na aura.
Tumawa ito ng parang tao habang naghagis si Lindo ng stun grenade, pero hinarangan ito ng pita gamit ang pakpak. Inactivate ni Lenka ang gun form niya na mas maliit na ngayon at pinaputukan ng Aragami, pero madali lang itong naiwasan ng pita at 2 tama lang ang tinanggap. Mukhang hindi ito tinablan at tumakbo papunta sa kagubatan ng mga anti-Aragami tree. Hinabol ito ng 2 God Eater at natagpuan ang pita na naghihintay sa itaas ng bangin. Umungal ito at tinali ang 2 gamit ang kakaibang mga baging mula sa ilalim ng lupa, pero dumating ang natitirang miyembro ng first unit. Habang naghahanda ang pita para sa laban, ibinigay ni Lindo ang kanyang sikat na 3 utos sa first unit, at sumugod ang grupo. Sa den, kumpirmadong natukoy ni Hibari na ang mga guidance device ay nahak mula sa loob ng Far East Branch, partikular ni Daigo Oguruma. Patuloy na minamanipula ng pita ang mga puno habang sumugod si Lindo, kasama sina Kota at Sakuya na umaalalay habang inutusan naman niya sina Soma at Lenka na asikasuhin ang mga puno. Sa den, pinangunahan ni Tsubaki ang task force para hulihin si Oguruma, pero wala ito doon. Gayunpaman, nakakita ang task force ng video kung saan binibrainwash ni Oguruma si Alisa. Sa battlefield, inutusan ni Sakuya si Alisa na tirahin ang pakpak ng pita. Pero gumana ang brainwashing ni Alisa at tinutok niya ang baril kay Lindo. Dahil sa payo noon ni Lindo na pakalmahin ang sarili, nawala ng kontrol si Alisa at nagpaputok ng walang habas. Sinampal siya ni Sakuya para matauhan at nagkaroon siya ng mental breakdown. Habang abala sina Lenka, Soma, at Kota sa mga puno, kinontrol ulit ito ng pita at naipit sina Lenka, Kota, at Sakuya sa pader gamit ang Oracle Spikes. Sinubukan silang tulungan ni Lindo pero hinarang siya ng pita. Wala pa rin sa sarili si Alisa, pero naibalik siya sa katinoan ni Lenka sa pamamagitan ng pagsasabi kung ano ang tunay niyang lakas. Kinuha niya ang kanyang God Arc at binaril ang pita para maagaw ang atensyon nito mula kay Lindo. Matapos makipagbati kina Lenka at Sakuya, naghanda silang 3 para kumilos. Isang pagsabog sa malayo ang kumuha ng kanilang atensyon, at inutusan ni Lindo ang first unit na pumunta sa settlement sa dam habang siya na lang ang haharap sa pita ng mag-isa. Nang umalingaw-ngaw ang pangalawang pagsabog, nakumbinsi ni Lenka si Sakuya na iwan si Lindo sa laban nito. Umalis si Sakuya na may luha sa mga mata at si Lenka na may determinadong mukha. Nag-iwan si Lindo ng huling mga salita kay Lenka bago tuluyang umalis ang binata. Naiwan si Lindo kasama ang pita, at sinugod nila ang isa't isa. Mas maraming Aragami ang dumagsa sa dam habang papunta doon ang first unit. Malubhang nasugatan si Lindo ng buntot ng pita at napasandal sa bato. Nilapitan siya ng pita sa isang eksenang hawig sa pagtatapos ng Moon in the Welkin, pero isang nakatagong stun grenade ang sumabog at nagbigay ng pagkakataon kay Lindo na lagariin ang pakpak ng pita gamit ang kanyang God Arc. Samantala, sa isang flashback, ipinakita ang panggugulo ng mga Aragami noong mga unang araw ng pagdating nila. Nakahiga si Yohanes sa sopa, tulalang nanonood ng balita, habang lumapit ang batang si Soma na hinahanap ang kanyang mama. Tinatahi ni Yohanes ang sirang teddy bear habang inaabot ni Soma ang litrato ni Aisha. Lumabas si Soma sa pasilyo at nakita ng sundalo ng Fenrir na nagbalik sa kanya sa kwarto ni Yohanes. Nakita nilang nakahandusay si Yohanes matapos subukang magpakamatay gamit ang gamot dahil sa balita tungkol sa Nova Transfiguration ni Aisha. Sa ospital ng Fenrir, nag-usap sina Yohanes at Sakaki, kung saan naghinagpi si Yohanes kung bakit siya nakaligtas. Binanggit ni Sakaki ang Devouring Apocalypse, isang teorya kung saan kakainin ng mga Aragami ang isa't isa hanggang sa may matirang isang higanteng Aragami na kakain sa planeta bago ito umalis para i-reset ang mundo sa primordial state nito. Isinapuso ito ni Yohanes, at inisip kung iniligtas ba siya para iligtas ang planeta. Sa kasalukuyan, parehong nagmuni-muni sina Yohanes at Lenka sa kanilang mga layunin habang papalapit ang first unit sa dam settlement, ngunit naputol ito sa biglaang pagdating ng pita, na may nakalawit na lasog-lasog na braso ni Lindo sa bibig nito. Iniulat ni Hibari na ang first unit ay nawala sa kanilang radar. Nag-utos si Tsubaki ng search and rescue, ngunit nagsimulang magluko ang lahat ng iba pang guidance devices. Makikita si Yohanes na binibigyan ng autoridad si Tsubaki na sirain ang mga aparato upang mahanap si Oguruma. Lumipat ang eksena sa first unit kung saan napaluhod si Sakuya nang makita ang Diaspita na daladala ang braso ni Lindo sa bibig nito. Sinubukan itong habulin ni Soma, at inutusan naman ni Lenka ang first unit na sumunod sa kanya. Sinubukang labanan ni Soma ang pita, ngunit madali siyang dinaig nito.
Sinubukan naman itong patumbahin ni Sakuya gamit ang sunod-sunod na putok ng baril, ngunit mabilis lang siyang pinabagsak nito, kasama sina Alisa at Kota, gamit ang isang kidlat. Napahagulgol si Sakuya habang nakatingin sa bracelet ni Lindo. Habang lumalapit ang mga sibilyan mula sa dam upang i-report ang kanilang sitwasyon kay Lenka, naalala ni Lenka ang sinabi ni Lindo sa kanya, inutusan niya ang lahat na magtipon-tipon at dinirekta si Soma na lumaban kasama niya. Tinulungan ng mga sibilyan ang mga miyembro ng first unit habang si Soma ay kinuha si Sakuya. Makikitang winasak ng pita ang isang vulture habang nagbibigay ng briefing si Lenka sa lahat sa mga sibilyan at sa first unit tungkol sa sitwasyon at sa kanilang mga layunin, na nagbigay ng motibasyon sa lahat habang tumutugtog ang kantang No Way Back. Binuhat ni Sakuya ang kanyang God Arc at kumilos upang sirain ang guidance device sa tulong ni Soma, habang ang iba ay naghiwalay upang lituhin ang vulture o labanan ang pita. Itinuro ng mga sibilyan kay Soma ang dam kung saan naroon ang device, at tumalon siya rito. Ilang mga sibilyan at si Sakuya ang gumalaw para lituhin ang vulture gamit ang mga granada at baril habang hinarap ni Lenka ang pita ng mag-isa. Nagsimulang masira ang kanyang God Arc, ngunit tinanggal niya ang malaking outer blade nito upang ilabas ang powered inner blade, na nagdulot ng pinsala sa pita bago siya nito mapatalsik. Napansin ni Soma ang underwater guidance device at winasak ito gamit ang isang charge crush na naging dahilan upang umalis ang Vajra. Ipinagpatuloy ni Lenka ang pakikipaglaban sa pita, sa pagkakataong ito ay kasama na si Alisa, habang ang mga atake ng pita ay lalong sumisira sa kanyang God Arc. Sina Soma, Sakuya, at Kota ay lumapit na sa pwesto ni Lenka para tumulong, at sabay-sabay nilang hinarap ang pita. Naiwasan ni Lenka ang ilang kidlat habang sinubukan ni Alisa na kainin ang pita. Gayunpaman, walang epekto ang mga atake ng first unit. Sumugod si Soma para umatake, ngunit nalinlang siya ng pita nang mabilis itong umiwas at akmang hahampasin si Lenka gamit ang sirang pakpak nito. Muling nagtanggal ng piyesa si Lenka sa kanyang God Arc at sumugod, habang nagbigay ng suporta sina Kota at Sakuya kasama sina Alisa at Soma. Naglatag sina Kota at Sakuya ng isang malaking triangular field na humigop at nag-neutralize sa mga kidlat na atake ng pita. Muling umatake si Soma, habang si Lenka naman ay inatake ang lamat sa pakpak ng pita na ginawa ni Lindo. Sinubukan ng pita na gumanti, ngunit naglabas ang God Arc ni Lenka ng mga laser barrage na pumigil dito. Subalit, ang matinding laban ay nagdulot ng sobrang pagod sa katawan at God Arc ni Lenka, na nagpabilis sa impeksyon ng Oracle Cell at muling sumira sa kanyang sandata, kasabay ng pagkaputol ng wing blade ng pita. Tumayo si Lenka, ngunit nagwala ang pita, winasak ang bounding field at pinalipad ang mga miyembro ng first unit gamit ang isang malakas na lightning field. Sumugod si Lenka, muling ginamit ang mga opsyon ng kanyang God Arc, ngunit ang mga ito ay hiniwa lamang ng pakpak ng pita at siya ay tinamaan ng malubhang atake. Tumalikod ang pita para iwanan si Lenka, habang gumapang naman si Lenka patungo sa naputol na pakpak, nagulat ang lahat nang makita ang epekto ng impeksyon sa kanya. Tumayo muli ang natitirang miyembro ng first unit para ituloy ang laban, nilito at pinigil nila ang pita ng sapat na oras para maabot ni Lenka ang wing blade, kahit na sila ay malubhang nasugatan at tumalsik. Gayunpaman, tumawa lamang ang first unit at lumingon ang pita para makita ang final God Arc ni Lenka, na nabuo sa pamamagitan ng pagkain sa base ng wing blade ng pita. Ginamit ni Lenka ang blade na ito para walang kahirap-hirap na hiwain ang pakpak ng pita, pagkatapos ay lumapit siya sa pita habang ipinapahayag ang kanyang pag-iral at ang rason ng mga God Eater para mabuhay. Sa isang matinding atake, hinati niya ang pita sa mga piraso, umiwas sa huling atake nito, at tinapos ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa ulo at sa core nito. Sa pagkawasak ng pita, tuluyang kinain ng impeksyon ng Oracle Cell ang buong katawan ni Lenka, na naging dahilan upang maging makinang na ginto ang kanyang buhok at mga mata. Natalo ang pita at bumagsak sa lupa. Naging payapa ang lahat sa dam habang naglalaho ang katawan ng pita. Lumingon si Lenka sa ibang miyembro ng first unit bago siya tuluyang bumagsak sa lupa. Sa isang flashback, makikita ang bagong dating pa lamang na si Paler Sakaki sa opisina ni Johannes. Ibinalik ni Johannes kay Sakaki ang agimat na pumrotekta sa kanya mula sa Nova Transformation ni Aisha. Sinabi niyang nagamit niya ang teknolohiyang yun para gawin ang mga unang anti-Aragami walls, at inihayag na may kapangyarihan na siyang iligtas ang sangkatauhan habang ipinapakita ang plano para sa Aegis at ang basehan ng ARC project. Sa kasalukuyan, inihayag ni Oguruma na naitumba na niya si Lindo at nagtanong kung makakasakay na ba siya sa ARC.
Ipinaliwanag ni Johannes ang art project kay Oguruma, habang ipinapakita ang katawan ni Aisha, ang nag-transform na Nova na naka-install sa tuktok ng Aegis Island, na naglabas ng mga galamay at kinain si Oguruma. Muli sa nakaraan, ipinahayag ni Sakaki ang kanyang pagtutol sa art project at inihambing ito sa Plank of Carneades, gayunpaman, sinabi niyang hindi siya makikialam sa plano ni Johannes, kahit na maghahanap siya ng sariling paraan para iligtas ang mga tao. Sa kasalukuyan, iniisip ni Johannes kung nahanap na ba ni Sakaki ang sagot at kung naniniwala ba talaga itong magkakaunawaan at mabubuhay ng magkakasama ang mga tao at Aragami. Sa isang briefing, inihayag ni Johannes sa mga God-Eaters ng branch ang tagumpay ng Operation Meteorite at ang pagkolekta ng sapat na cores. Binanggit niya si Lindo bilang isang traidor, bagamat hindi pinangalanan, at sinabing mahahanap din si Oguruma at mapaparusahan. Sa isang misyon, napansin ni Soma ang isang anino, si Shio, na biglang nawala ngunit nakita agad sa isang bangin, na nagpapahiwatig ng isang payapang hinaharap para sa mga tao at Aragami. Habang nagbibigay ng briefing si Tsubaki sa first unit, bumukas ang pinto at pumasok ang gumaling ng si Lenka, na ibinigay sa first unit ang parehong 3 orders na kilalang linya ni Lindo. Sa huling eksena, makikita si Shio na nangangalakal sa wasteland, habang may usok mula sa sigarilyo ni Lindo na makikitang umaanod mula sa likod ng isang guho. Sa God Art Storage Room, ang mga labi ng God Art ni Lindo ay makikita, at misteryoso itong umungal at nabuhay.